radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, from 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Di ko madinig. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment
safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer at j. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Hello? Nadidinig mo ba ako, Jay? Hindi kita marinig. Kanina nadidinig ko yung talkies mo, pero ngayon hindi kita marinig. Bakit? Wala. Walang sound. Wala siguro yung problema sa akin dahil kanina nadidinig ko yung yung sa istasyon. So, nasa sayo yung problema siguro. Wala. 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 PM. Let's all listen to your TDJ Yun. Ferrer, professional Meron. safety and skills Meron. on air. All about safety is brought to you by Meron. JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer at jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All about safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer at jlftransport. Kanina nadidinig ko yung lahat ng talkies, pero ngayon hindi kita madinig, Jay. Nadidinig niyo ba ako? Wala, hindi kita madinig. Hindi kita madinig. Oh. Pero yung nyo, yung sa station nyo, nadidinig ko. So may problema po sa inyo. Yeah, wala. Sandali lang. Tanong mo kay Dang kung meron siyang laptop. Bilis, may problema to. Pero nadidinig ko yung station nyo po kanina, yung ads nyo. Yan, nadidinig ko yan. 1 to 2 Nadidinig ko p.m. yan. Let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All about safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer at jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.
Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by... Hello, test, mic test. Yan. Okay na. Okay. Yan, nadidinig ko yan. It's Pero our hindi ko laptop. Yeah, go ahead. Okay. Yeah. Ulitin natin ulit from the top. Okay, Mga kasama, nadidinig ko. yes, Yeah. we are very, very lucky again today. We have one of the pillars who I think for the progress of the Philippines, so as we could be a tiger economy, we can never be a tiger economy unless we have a very high cost of electricity. And no other than the father or the one spearheading this revolution, this energy revolution, wala pong iba si Pangasinan 2nd District Congressman Marco Wangka. Congressman, magandang hapon po. Hello, Jay. Maraming salamat to have me on your show. Good afternoon to all your viewers. Magandang hapon sa lahat ng panauhin natin ngayon. Yes. Nag-uusap na nga ho kami ni Brad Pitt 30 minutes ago. Sabi niya, papasok daw po siya. And he's very, very, yung kanyang enthusiasm. Alam niyo naman, to go there to the station, baka minsan, doon tayo pumunta sa station. Ayan na nga po. Ayan. Brad Pitt. Magandang hapon, Brad Pitt. Magandang hapon po. Yes. Kong Mark and Opo. KJ. Good afternoon po. Good afternoon. Yes, masaya ako and dahil nuclear na naman ang ating pag-uusapan. Okay. Sir, Yes. may tanong na po ako. Gaano po kalaki ang parte ng presidente PBBM para sa katuparan ng nuclear sa Pilipinas? Malaki po ang kanyang bahagi dahil siyempre ang DOE nasunod po sa kanya. Ang issue lang po kay Presidente, ayaw niyang mang-utos. Gusto niya manggaling sa kusa, no? Naku. So, naghihintayan po ang departamento at ni Presidente, si Presidente naghihintay ng pahayag ng departamento na, boss, maganda to, dapat to gawin na natin. Yung mga tao naman doon, unang-una, puro sila abogado, wala pong engineer. Ayun, So, yung mga top level, yung mga so, naghihintay sila ng utos ng Presidente. Sino po So, secretary ng DOE? Si Popo Lutilla po. Popo Lutilla. Tapos Ano yung po kanyang... Is he a scientist? Hindi po. Siya po ay isang abogado. Lawyer. Corporate lawyer po siya. Naku. And yung kanyang USEC, dating congresswoman din, pero abogado rin. Dating party list congresswoman. Abogado rin po. So, sa technical, marami pa po silang kailangan matutunan, no? So hindi po nila gamay ang lahat ng detalye ng nuclear, nangangapa pa po sila. So ang problema, ayaw naman nilang ma-involve. Ang katulad sa akin na hindi naman din ako engineer, ngunit 17 taon ko ng pinag-aaralan nito at nahasa na po ako sa laging may kausap akong eksperto tungkol dito, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa lahat ng dako ng abroad, kung saan may nuclear, inaalam ko po ang detalye. So 17 years na involvement ko po dito. Kaya medyo kabisado ko po ang takbo ng reasoning, ng pag-iisip tungkol sa nuclear. Na testing po ako ng maraming beses dahil siyempre hindi ko naman alam lahat ng sagot.
At kung hindi ko po masagot, siyempre rini-research ko ano ba ang tamang sagot sa mga tanong na ganito. And over 17 years, yun po ang pagkahasa sa akin. Kaya alam ko yung mga sagot sa mga issue. Yeah. So, pwede niyo pong ano yan, kung talagang gusto niya, pwede niyang ano po na urgent yan. Yes, and in fact, hindi lang si Presidente, no, merong tinatawag na LEDAC. Actually, mahigit 8 na tao yan. At sinulatan ko na sila last week. Nalaman ko na yung proseso kung paano ma-enroll ang isang batas para ma-certified ng LEDAC na priority bill, no? Sorry so po. ito ngayong bill natin na ang gustong gawin nito ay itatag itong PhilAttom, ang ating independent regulatory authority, ang regulator po natin. Sa tingin ko, bago matapos ang Kongreso ngayon, bago break na naman po kami after end of the month, ano? Sa tingin ko po, mapagbobotohan na on second reading. So pagbalik na pagbalik po namin, kung pumasa na on second reading, na imprenta na po yan, at on the first day, pwede nang pagbotohan yan on third reading. And then, pwede na pong dumiretso sa Senado. Yeah. Mahaba po ang proseso ng paggawa ng batas. Ilang beses po yan na paulit-ulit na pinagbobotohan. Yes. Brad Pitt, Congressman Mark, may masabi lang ako tungkol sa ating, yung sinasabi ni Congressman na hindi siya engineer, no? I believe mas engineer ka pa sa aming mga engineer. Because hindi po, tingnan nyo, Congressman. Wala lang papel. I have been sa Malaysia. Wala naman din pong board doon. Meron nga pong parte ng Amerika eh. Hindi naman po, wala din naman sa structural engineering lang po may board eh. And I have asked po minsan, yung bakit ba kukonti ang inhinero rito, napakahirap po, pabaliktad. Yung tanong po, hindi mangyayari. Katulad na lang po, halimbawa, pagpa-practicing kayo mag-drive, ang exam nyo sa pagda-drive-in o 8-8 kayo dun sa route, sa course, no? Napakahirap po mag-8-8, pero in actual life, hindi naman ho kayo mag-8-8 dun sa driving course o sa road talaga sa highway, straight at kaliwa. Mahirap po yung ating system eh. Nakita ko na ho kayo, no, yung mga containment, safety procedures, and I believe that already is a safety engineering. Pero mahalaga po sa akin na mapahayag ko sa lahat ng nanonood sa show nyo at sa buong publiko na ako po ay hindi ako isang licensed engineer. Bagamat marami po akong alam, pagdating po sa detalyeng ganyan, nagre-refer po ako sa mga marurunong na lisensyado. Kaya yung aking mga sagot, research po yan mabuti. May mga dokumento po akong hawak na galing sa mga lisensyado, mga may papel. Yun lang po ang aking ibinabalita sa publiko. So, hindi po galing yan lahat sa akin, no? Ako na taga-compile lang po ng ebidensya at pinapahayag ko lang sa publiko. Yeah. Informations. Yes, yun lang po. Yeah. Kasi yes, go ahead. Maliit na po ang ano ngayon, di ba? Yung mga power plant, maliit na po siya. Meron pong maliit, tawag po doon yung SMR, Small Modular Reactor. Pero dapat maintindihan ng tao na habang lumiliit ang reactor, nagmamahal din per kilowatt, no? So, depende sa lugar kung saan mo siyang ilalagay. Kung maliit ang grid, hindi kaya ng ma-absorb ang power ng isang malaking reactor o
meron tinatawag po kasing single largest generating unit limit, no? Pag lumagpas po doon, hindi pwedeng malaki, kailangan mas maliit. O doon po siya maganda. Ngunit dito po sa ating Luzon grid, mula Pangasinan hanggang Batangas, nakapagitna po ang Metro Manila dyan. Diyan po nangyayari ang 70% ng ating ekonomiya. Ang ating GDP na kung tinatawag. Doon po nangyayari sa sa gitna ng lugar na yon. Diyan po, mas makakamura tayo ng malaki kung malalaking reactor po ang ating ikabit. No? So, hindi ko po linilimit ang aking pagpaliwanag sa SMR kasi baka makompromiso po tayo. No? Wala namang, sa aking palagay, wala namang advantage ang SMR sa safety doon sa mga bagong malalaking nuclear plant. In fact, 6 na po ang under construction ng malalaki today as we speak. No? So, hindi yan inabandona ng pati ng Amerika. No? Talagang China lalong-lalo na. Yung under construction ngayon, ang karamihan ay malalaki. Biro niyo yan, Congressman, no? Tawag namin ho sa subject yan engineering economics. Nasagot nyo sa tingin ko yung ibang nandoon sa ibang agency, hindi ho nila masasagot yan. Kasi po yung talagang dedication nyo, yung commitment ninyo, yung pag-aaral nyo, ang kailangan lang may isang certifying body na magsabi na kayo ay isang honorary engineer. Marami naman honorary engineer. Pagkano dyan sa mas mabuti na ito na pinahayag ko kung ano po ang aking background, no, para hindi po ako nagre-raise ng false expectation, false hope, no. Kailangan checkin nyo po ang aking sinasabi. Kaya ko naman back-upan ng lahat ng aking sinasabi doon sa mga bibliography ko po, yung mga record ng aking research. No? Meron po akong library pwede kong dukutin doon yung sinasabi kong yun, ito ang basihan ko. Dito ko kinuha numero. Yun lang ang mahalaga sa akin. Na mapahayag ko sa tao ang impormasyon na tama. Data. Tsaka, Brad Pitt, Congressman Mark, yung kasing nangyayari, yung takot, parang natatakot tayo doon sa isang multo na hindi naman mangyayari. I don't think there was ever... Propaganda nila, tinakot nila di ba, yung kultura kasi natin, nung bata pa tayo, yung manananggal, di ba? Tsaka yung mga multo, yan ang usong-uso nung... Ang ginagamit ng ating mga magulang yan at nakakaganda sa atin para matakot tayo, para sumunod tayo sa kanila. Ganun din po ang nangyari dyan. Parte ng kultura na nakaparalisa sa atin na dapat baguhin. Ano ang panglaban ko dyan? Impormasyon na tama. Yun. Ganun lang po yun. Napakasimple. Mark, magkano po sa today ang kunyari magtatayo ng power plant? Magkano po? Depende po sa laki, no? Kung 1,000 megawatts po, no? 1,000 kung bibili po kayo sa Russia, nasa $5 billion US dollars, 5 billion US dollars, no? Pero ilagay nyo po 'yan sa tamang konteksto, no? Ang ganyang kalaking power plant ay maglilikha taon-taon ng 8 bilyong kilowatt hour. So sa 2 piso na lang, that is 16 billion pesos. Kung 2 piso ang inyong depreciation o capital expenditure taon-taon, that is 16 billion pesos. Sabihin mo na plano mong bayaran yan within 20 years. No? So 16 times 20
Ilan po yun? That is around 320 billion pesos. So, sa 2 piso lang, no? Pwede mong habaan yung 20 years, gawin mong 40 years. O di ang laki na ng perang naipon mo. Ngayon, idagdag mo pa dyan yung operating and maintenance expense, which ayon sa impormasyon galing sa EIA ng Amerika, yung 94 nilang nuclear plant na umaandar doon po ngayon, 1 peso and 30 centavos. Kasama na po doon yung fuel, kasama na po doon yung decommissioning trust fund na 6 centavos, kasama na po doon yung waste disposition, at kasama na rin po doon yung regulation fee. So, 130 plus 2 pesos, 3 pesos and 30 centavos, di ba, may kita na yon. Mura habang binabayaran mo pa yung planta. Mababayaran mo rin yung planta after kung ano man ang ilang taon mo man sinabi, no? After mo mabayaran yung planta, nagiging 1 peso and 30 centavos na lang yung cost mo. Wala na po yung 2 piso kasi bayad na. Tumatagal po ang nuclear plant ng 80 years minimum. 80. O di ilang taon. Wow. Ito po ang 80 years, tanong. no? So, ilang henerasyon ng Pilipino ang makikinabang sa napakamurang kuryente. May tanong po ako, ha? Napakaganda po niyan. Bakit po hindi matuloy? Meron ba diyang politika, negosyo? Negosyo po ang malaking problema. Kasi po, ang mga ngayon, ang inaasahan po natin, imported na carbon, coal, at saka paubos na po si Malampaya na gas, kaya imported na LNG. Ang tawag po nila dyan, transition fuel. Dahil mas malinis daw. Ang hindi nila sinasabi, mas mahal pa yan sa coal sa ngayon. Ang kaagaw po natin dyan sa mundo, yung mga mayayaman na bansa, Europa, lahat ng bansa sa Europa gumagamit po niyan. China, actually binili na nila ang malaking porsyento, over 20% ng worldwide supply for the next 28 years. Kung isipin mo, binili na ng China. Ganun kadaming pera nila. Japan, South Korea, Taiwan. Ang kaagaw natin kung yun po ang ating aasahan natin. So anong pag-asa natin magiging mura ang kuryente kung yan ang kalaban natin sa pagbili ng LNG sa mga darating na panahon? At saka yung iba pong may coal plant dito sa Pilipinas, sila rin po ang may-ari ng coal mine sa Indonesia. So, ayaw talaga nila maapektuhan yung hanap buhay nila. Isipin nyo po, no? Sa bawat 1,000 megawatts, depende sa presyo ng coal, nag-i-import po tayo ng between $700 million a year to $1 billion a year. Kung nuclear fuel po yan ay $20 million lang. So ang laki pong extra na gastos, kayamanan po natin na e-export, lumalabas ng bansa, pangbili ng gatong na susunugin lang natin para maglikha tayo ng kuryente. So sayang yung ating kayamanan na dapat ginagamit natin para maganda ang ating bansa. Yes po. Kung Mark, follow-up question ko na. Parang you mean, correct me if I'm wrong, you mean to say the government is helpless against these businessmen, these people? Ang sinasabi ko po, malaki ang impluwensya ng malalaking negosyo sa ating gobyerno, at mukhang sa ngayon ang mga nakapwesto dyan sa ating DOE ay captured.
ng vested interest, no? Ayun. So regulatory capture, no? So bakit po nila tinutulak ng gusto ang wind and solar? In fact, ako po ay kuminsan, pag nadidinig ko po ang ating presidente magsalita, sabi ko sa sarili ko, maling impormasyon ang binibigay sa ating Pangulo. Yung kagandahan lang ng wind and solar, hindi sinasabi po ang kabilang panig na magiging import dependent tayo sa LNG dahil meron pong tinatawag na tahimik na gabi. Walang hangin, walang araw. Meron din pong tahimik na makulimlim na araw. Mahina ang araw sa solar, walang hangin. So pag nangyari po yun, paanda rin po natin yung LNG. Ngayon, dahil 50-50 ang gusto nilang gawin, pag nawala yung solar at wind, kulang na itong 50. Pag kulang, anong mangyayari po sa WESM prices? Yung tinatawag na spot market prices. Sisipa pataas. So ano po, pag masyadong maraming solar and wind, madali pong paglaruan ang sistema, imanipula ang mga presyo. Yan ang nakakatakot dyan. Bukod pa sa grabe ang importasyon, madali pong laruin ang sistema para mamanipula ang mga presyo ng kuryente. At saka doble po ang puhunan eh. Biro mo, nagtayo ka na ng solar and wind, di gumastos ka na. Ngayon, magtatayo ka ng gas o coal para i-back up. Di doble na po ang puhunan. O ngayon, pag may araw na matindi at malakas ang hangin, at siyempre, peprenuhin mo itong backup na gas, sinong nagbabayad po doon sa pagtenga ng gas? O di tayo rin. So lahat po ng externalities ng fluctuating power at intermittent power ng wind and solar, tinatambak po sa atin, fino-foist on us without our knowledge or consent. Yun po ang pangit. Sana sagutin po yan ng mga proponent ng wind and solar. Dapat kompleto ang kanilang produkto. Hindi po parang kotse na 3 lang ang goma, yun ang binenta sa iyo. Lagi po mong kailangan yung reserba, di ba? So, lahat ng gastos na yon, no? Ang sinasabi niya, pinakamura eh. Pinakamura kung ganun lang ang tingin mo, pero yung externalities para maging reliable ang grid, lahat ng kagastusan, synchronous condensers, extra transmission, standby power, lahat yon pinapatong po sa presyo ng kuryente. Hindi po sila ang nagbabayad niyan. Tsaka yung makukuhang energy from solar and is not enough to supply our daily consumption. Ang plano po nila is 50%. Ang problema, yung 50% po na yon is not reliable. Kung minsan yung 50% na nakakabit na yan, zero yan. Kung walang hangin, walang araw, nangyayari yan eh. Kung minsan po walang hangin ng buwan, linggo, o ano gagawin mo? O di naiwan na lang yung 50%. O di ang taas ng presyo nito dahil kulang eh. Spot market hindi reliable. Kasi hindi reliable. Yun ang problema. Dependent ka sa... Brad Pitt, tignan mo yung sagot ni Congressman Mark. Very articulate, well-defined, talagang base sa katotohanan. Congressman Mark, may tanong galing po sa ito. Bachelor in Science and Civil Engineering sa Cavite State University. How is nuclear waste stored and managed to ensure long-term safety? Yan, yung pong nuclear waste nga, napaka-konti, napakaliit ng volume. Yung po ang bentahin niya. No? Na-explain ko dati sa inyo, may picture pa ako, kaya lang wala akong assistant ngayon. Ano?
Yung 51 barko na 50,000 tons na coal, no? Pag sinunog mo yan, 8 milyong toneladang carbon dioxide, ibinuga mo sa hangin. Merong mga particulate matters yan, hinihinga natin yan. Sa huli po niyan, merong abo na kailangan mong itambak. Daang-daang libong tonelada yon. Yung pong abo na yan, may heavy metals, may lead, may cadmium, may mercury, may radium, may uranium, may thorium. Di ba? Saan po tinatapon niya? Tinatambak po sa isang coal ash dump. So lahat ng coal plant po dyan, merong ganyan sa Bataan, yung mga lugar na ganyan, sa Masinloc, sa Sual, meron po yung tinatawag dyan, coal ash dump site. So, kaya nga, yan ang talagang toxic. No? Yung nuclear, kung sakaling nuclear, ano sinabi ko kanina? 51 barko na tig 50,000 tons. Kung nuclear po, isang Isuzu Elf na puno, volume-wise, hindi timbang. Kasi kung timbang, mawawasak yung suspension ng Isuzu Elf. Pero volume-wise, kasya po doon, isang beses sa loob ng 18 buwan. Isang beses mo lang kakargahan. Nandun na yun. Lahat po ng fuel nasa loob ng reactor. Pag lumabas po yan, after 4.5 years, no, 1/3 lang kasi ng reactor ang pinapalitan mo every 1.5 year. Di ba? So, yun po ang kailangan i-dispatcha. Ilagay po natin yan sa tubo na stainless na makapal na welded po, kaya hermetically sealed. May butas po tayo ng 2 kilometro ang lalim at 2 kilometro ang horizontal doon sa ilalim. Line po yan ng bakal. Itulak po natin doon sa dulong-dulo, doon sa horizontal portion. Ito pong vertical portion, i-backfill po natin ng bentonite, mud at saka konkreto at pwede na po yang makalimutan at wala na pong gastos yan for eternity, forever. Tapos na, kalimutan mo na, wala na. Wow. So, yung po ay prepaid. Ibig sabihin, doon po sa ating batas, may 6 centavos per kilowatt hour. So, doon po sa example na lang po ang PNPP1, 5 billion kilowatt hours a year sa 6 centavos, may 300 million pesos po tayo pang-dispatcha ng bawat isang taon, 26 na pirasong nuclear fuel assembly. 1 foot by 1 foot by 4 na metro, 16 po na ganyan ang i-dispatcha every year. So may 300 million pesos po tayo panggawa niyan. Bayad na agad, upfront. Tanong ko po sa inyo, ano ba ang teknolohiya, ang paglikha ng kahit anong kuryente, isali mo na po dyan ang solar and wind na nabayaran na po ang waste disposal. Alam mo, ang nakikita ko sa Pilipinas, isang tsunami ng waste galing sa solar at windmill na later on papasanan ng ating mga anak at apo. Sila ang gagastos, sila ang mamomroblema. Paano pong i-dispatcha yan? Ang nuclear po, sagot na ng industriya ang lahat. So, walang comparison sa waste. Kung sana, patungan mo rin ng obligasyon ang wind and solar na sila po ay magbayad agad. Pagbenta pa na lang nila ng kuryente, bayaran na nila yung waste disposal trust fund. Wala po silang ganyan dahil hindi po nila kaya, masyadong malaki ang gastos. So, sweep under the rug po yung problemang yan. Ang nuclear, yinakap po yung problemang yan at sinagot na.
Yun po ang pagkakaiba. Yun, nasagot ba Hindi yung ba pwede- tanong mo, Jonah? Kaje, Oo. di ba pwedeng gawing nuclear bomb yan para mas okay? Reuse. Hindi po. Ganito po yan, ano. Para Jokes gumawa lang po po. kayo, yes, Jokes pero lang sagutin ko po, po. Mark. May Para like sagot po. May sagot po eh. Kaya may kahit joke po yon, may sagot po yon. okay lang. Okay. Oh. Go ahead, go Mark. So, ang nuclear fuel po, ang active ingredient, dalawa po ang isotope ng natural uranium. U-238 at saka U-235. Yung fissile is U-235. 0.7% lang yan sa natural na uranium. Para gawing mong bomba yan, kailangan i-enrich mo yan up to 90+%. Para gawin mong nuclear fuel, kailangan i-enrich mo yan up to 4%. No? So pag may 4% ka na enriched U-235, kulang sa anghang para gawin mong bomba. Kumbaga singaw yan. Parang alcohol po yan. Lagay mo sa platito, sindihan mo. Sisindi po ang alcohol. Maring sumindi pa yung scotch, yung brandy, yung vodka, yung gin, maring sumindi pa. Subukan mo magsindi ng beer. Kahit tumanda ka na dyan, kasisindi, hindi mo masisindi yung beer dahil kulang po sa anghang. Ganon din po ang nuclear fuel. Hindi po pwedeng gawing bomba. Kita mo, Brad Pitt, lahat ng ipukol mong tanong kay Congressman Mark, sapul eh. Ito mga talagang napag-aralan niya eh. Yes, the ins and outs. Kasi advocacy ni Kong Mark yan. So, yung passion niya, parang sinabi nga kanina, 17 years, pare. Oo. Yeah. So, yung po lahat yan nung araw, pag hindi ko masagot, masama ang loob ko, kaya pinag-aaralan ko. Kaya hanggang sa nakuha ko na po yung lahat ng detalye, and doon rin po ako na sobrang nakumbinsi habang natututunan po ako, lalo po akong nagiging committed kasi nakikita ko talaga, klaro ito, hindi pala ito problema eh. And tsaka, sa Amerika, Russia, ilan po ang nila, nuclear power plant nila ro? Ang tumatakbo pong nuclear plant ngayon sa mundo ay 404 na po. Meron po tayong 6 na po under construction. Meron pong ilang daan na nakaplano at under negotiation para gawin. Ang target po ngayon ng mundo is madoble o matriple ang nuclear by 2050 para sa ating climate goals, no? Para sa net zero. Sinabi na ng IPCC, halos imposibleng gawin yan kung walang bahagi ang nuclear. So they want to increase world production of nuclear power by double or triple by 2050. Yung po ang target. Sa China po, sa China po marami rin na nuclear. Ay, grabe po. Sa China, pinakamabilis, pinakamaraming bago ang ginagawa sa China. Itong year, linagpasan na po nila ang France at by 2028, 2029, lalagpasan po nila ang Amerika at by 2050, meron po silang mahigit 400 nuclear plant na tumatakbo sa China. So, malapit lang po niya. Thank you, Kong Mark. In that connection, may tanong si Ronnie Dagal. We all know Sir Ronnie. Ayan, pakibasa. Ano yan? Ako ba, Brad Pitt, yung so what can Congressman say on this 165 countries did not entertain nuclear plant since 1954? Not even interested in a small modular reactor.
Not one ASEAN neighbor ever built. Only 16% of 32 countries since 1954. 32 out of 197. FYI, nuclear waste repository cost $21 billion. Nasagot na Ewan ni ko, Congressman yan eh. ewan ko Pero kung saan niya kinukuha yung repository cost, pero ang cost po ng pagbutas ng deep borehole ay hindi po ganyang kalaki at na-demonstrate na po yan sa Texas. So tayo po may konting expertise po dyan dahil ang dami po nating binubutas na geothermal well. No? So konting dagdag kaalaman lang, alam mo yung tinatawag nilang frack gas, no? Yung frack gas sa Amerika, nagbubutas po sila, tapos liniliko nila yung butas sa ilalim, nagiging horizontal yung butas. Ganon din ang technology ng waste disposition ng nuclear. So, hindi ako makikipagtalo sa numero niya. Ang aking lang, hindi po ganun kamahal ang paggawa ng deep borehole for disposition. Doon naman sa napakaraming country na hindi pumasok sa nuclear, alam nyo, nung araw, mura ang carbon. Kaya nga tayo pumasok sa carbon. At kung walang nuclear, ako ay magre-recommenda pa rin na mag-carbon tayo, mag-gas tayo. Bakit? Dahil ang pinakamahal na kuryente ay ang pagkawala ng kuryente. The most expensive electricity is no electricity at all. Kawawa ang tao. Kasi ang kuryente po, alipin yan ng tao. Yan po ang nagpapagaan ng buhay ng tao. Kung susukatin nyo po ang per capita consumption ng kuryente, doon sa mga matataas ang konsumo per capita, mayayaman sila. Maganda ang buhay nila. Ang lifespan nila mahaba. Healthy sila. Masaya sila. No? So, empowering ang availability ng kuryente. So, tulad sa Amerika, nagkaroon po ng anti-nuclear movement noong 70s. Ang sabi po ng mga environmentalista, magtipid tayo. Magtipid tayo para hindi natin kailangan ang maraming power plant. Ano pong nangyari? Nung yumaman po sila, gumastos sila. Kumonsumo sila ng kuryente. Kaya ang Amerika, dahil nag-anti-nuclear, gumawa ng maraming coal plant. Ngayon, sinisisi nila ang kanilang sariling tagumpay noong 70s dahil yun po ang naging dahilan kung bakit ngayon may global warming and climate change. So bumaliktad na po sila, di ba? Ang dami na pong bansa sa Europa, bumaliktad na rin. Tignan niyo po ang Germany ngayon na sinara nila ang lahat ng nuclear plant nila. Alam niyo ba ang nasa Forbes magazine nung few days ago lang. Alam niyo yung BASF, yung malaking chemical company sa Germany? Yes, yes. Paalis na sa Germany. Maglo-locate sila ng planta sa Amerika at sa China. Bakit? Times 4 na ang kuryente sa Germany ngayon dahil sinara po nila ang kanilang nuclear plant. Times 4, ikumpara mo sa kapitbahay nila na France na nuclear power ngayon. So, doon pa lang makikita mo na no? Tsaka, Ronnie, ang daming bansa ngayon na bago na gustong pumasok sa nuclear power. So, baka old news po yung sa inyo, baka paki-revise, tignan nyo po. Ang daming bansa na nakapila sa IAEA, may sa proseso pagpasok ng bansa sa nuclear power. Maganda talaga no? Brad Pitt, nakikita mo lahat ng kinaliwa, kinanan, is sinanggal lang ni Congressman Mark with conviction. Sige, Brad Pitt, sige, go ahead. Mark, kasi pagka pinag-uusapan niya electricity,
hindi pwedeng hindi pumasok sa isip ko si Tesla. Opo, So, isa pa yun. Isa pa yun. napag-aralan niyo po ba yung Tesla, how to produce electricity and how to transmit wirelessly? May mga ganun po. Hindi ko po yan, hindi ko po pinag-aaralan yung hindi mainstream, no? Ang aking rinirekomenda sa publiko ay laging matured technology, proven, economically viable. Ang dami po dyan drawing no? Yeah. Hindi pa na-prove. Pero yun na ang solusyon. Very well said, Congressman Mark. Kasi po, Oh my God. paano po kayong gagawa ng national policy on energy? Ang basihan mo, hindi pa napatunayan na sistema. Drawing po yun. Yeah. Pangarap po yun. Yes. Hindi po yan proven. Ngayon, yung Tesla na sinabi mo, itong gusto kong idagdag, no? So, ang Tesla ngayon, hindi yung tao na pamoso na sinasabi mo, kung hindi yung car company na Tesla, di ba? Elon Musk. Electric vehicle. Yan ang tinutulak ngayon ng ating gobyerno at ng buong mundo para mawala ang pollution, di ba? O pag nangyari na in-electrify natin ang transportation, magiging times 3 pa ang itong pangangailangan natin ng kuryente. Pag natutulog ka sa bahay mo sa gabi at nakasaksak yung electric car mo, walang araw para mag-charge niyan. Gabi kasi. Di ba? Natutulog ka, umuwi ka, chinarge mo yung kotse mo. Gabi, nasa na yung solar na mag-charge ng kotse mo? Kung tumahimik yung hangin, di wala na. Bukas paggising mo, oops, empty pa rin. Anong gagawin mo? Yeah. Kung Yun po. ang sinasabi ko, ang sinasabi ko po, si Nikola Tesla. So, yes, kilala ko yung po probability na pwedeng mangyari yung sabi niya, kasi proven siya dahil hanggang ngayon, we are using his AC, alternating current. Yes po. Siya po nanalo kay Thomas Edison. Gusto ni Thomas Edison, DC. Mas practical yung AC. Ang problema, sa dami niyang iniisip na gustong gawin, hindi niya napangalagaan ang kanyang mga patent doon sa AC motor. Dapat bilyonaryo yan Namatay po yan na mahirap na tao. Dahil sa dami niyang eksperimentong ginagawa, hindi lahat natuloy. Sayang yung mga umubra, dapat pinangalagaan niya mabuti. Yeah, how to produce electricity. Opo. Yan si Tesla. Pero may tanong po dito galing sa isang estudyante din, Kong Mark, kay Christina Anonat. Nilala ko to Gusto rin pong malaman ano po bang advantage at disadvantage po about nuclear energy dito sa bansa natin sa Pilipinas. Oo. Number 1 na po yung paulit-ulit kong sinasabing energy density ng uranium. Napakakonti po ng uranium ang ating kailangan para maglikha ng napakaraming kuryente. Kaya malaki ang magiging iwas importasyon po natin sa coal and gas kung mag-nuclear power po tayo. Nasabi ko na between 700 million to $1 billion a year for every 1,000 megawatts. Kung nuclear, $20 million to $30 million lang. So ang laki po ng savings sa dollar pa lang. So siya po ay likas na mura. Siya po ay likas na malinis dahil hindi po tayo nagsusunog ng kahit ano. Wala pong usok. We are using the fission reaction. So, wala pong pollution, wala pong usok, wala pong maduming tubig na lumalabas sa planta. So, dahil po doon, nakakaligtas po, pagligtas ng buhay, nakakapagpahaba ng buhay ang nuclear power. Gaano ka dami na tao ang nasalba nito over the last 60 years? Lagpas na po ng 2 milyon at dumadami araw-araw. Ang implikasyon po,
dito sa Pilipinas. Dahil po tayo ay nag 55% coal at nag 20% gas, ilang libong Pilipino po ang umiksi ang buhay dahil tinalikuran natin ang nuclear noong 1986. Yan po ang dapat itanong nyo sa sarili nyo. So pumayag tayo dyan. Sana po nailigtas at napahaba ang buhay ng mga taong yon. At isa pa, malaking epekto po ito. Kung sana noong 1986 pa, wala tayong power crisis, hindi po sana tayo iniwasan ng mga namumuhunan at dito po nila tinayo ang kanilang mga industriya, negosyo, hanap buhay, nakapaglikhat po tayo ng milyong-milyong trabahong bago. Kung yumaman po sana tayo, pati ang haba ng buhay at quality ng buhay natin, dapat nung araw pag gumanda na. Dapat ang kasabay po natin, South Korea. Example, ang Cory 2 nuclear plant, kasabay lang ng PNP-P1. Pangalawang nuclear plant ng Korea yon. Now they have 29 running nuclear plants. Right? So 30% ng power nila ay galing sa nuclear at padami pa. Ngayon, ang populasyon ng Korea, kalahati lang sa populasyon ng Pilipinas. Ang total generating capacity ng Korea, 126,000 megawatts. Ang total generating capacity ng Korea yon, no? Ng Pilipinas, 22,000. So, times 12 po ang konsumo ng bawat Koreano ikumpara sa atin. Doon po nakikita kung gaano tayo kamahirap. No? So, baguhin po natin ang ating attitudes dahil talunan po ang ating naging attitudes. Pumalpak po ang lahat ng administrasyon after 1986 para solusyonan itong ating walang katapusan na energy crisis. Dapat dapat talaga yan inuuna dahil pag yan ang bumaba, baba lahat eh. Anyway, yes. Negosyo ang according to Kong Mark, mga negosyante. Ang kailangan po natin, magtulong-tulungan po tayo, yugyugin nyo po ang lahat ng kilala nyong politiko, ang lahat po ng kilala nyong influencer, be it show business, be it fashion industry, artista, sabihin nyo sa kanila, sawa na kami dito sa lahat ng plano na wala naman nangyayari tungkol sa ating kuryente. Ang sagot dyan, nuclear power. Ganun kasimple. Yan na ang dapat natin pasukan. Period. Oh. Totoo po yan, Congressman Mark. Kung Mark, sana magkaroon tayo ng parang isang media blitz na kunyari mag-concert tayo sa Philippine Arena na we would like to meron pong NGO na na non-profit corporation na aking itinatag pero hindi ko na rin maasikaso dahil sa trabaho ko sa Kongreso, no, yung Alpas Pinas. Dati ako yung lead convener niyan. Ngayon meron pong nag-pro bono, nag-voluntaryo na si Gail Certeza, no, na yan, ina-arrange niya ngayon. Meron po tayong event at the end of the month, early October, yung taon-taon na Stand Up for Nuclear na ginaganap sa lahat ng major city ng mundo, no? So mayroon Stand Up for Nuclear organizations all over the world. Oo, meron po tayong event sa SM Ora. Padadalan ko po kayo ng imbitasyon, ano? Sige, yes. Oo. Tsaka ang mga imbitado, mga bata, mga students, meron tayong mga speakers galing sa abroad na stand up for nuclear din sa iba-ibang bansa. Inimbita po natin na magsalita rin sila, ipahayag din nila, i-share din nila yung kanilang experience. Okay. O yun po. Yes. Mark, pinaplasan na tayo ng ating stasyon
I think we're Yes. over by 1 hour. Parting words po, Congressman Marco Wangco and then Brad Pitt. Yes. Tulad ng dati, ng mga parting words ko po, ganun, wala po akong nakikitang any solution. Nabigyan na po sila lahat ng sapat na panahon, 37 years. I-prove ang gusto nilang i-prove, i-try kung anong gusto nilang i-try na technology, pumalpak po sila. May problema pa rin tayo sa kuryente, hindi natatapos po ang krisis, ang nuclear power, kung sapat ang laki ng ating fleet, ay yan po ang makakasolve. Tinatrabaho ko yan dito sa aking distrito, ang bayan po ng Labrador, kumbinsido na mag-imbita ng nuclear sa Labrador, ang kapalit, libreng kuryente. At na-explain ko po yan ng last show ko, hindi ko na po i-explain dito. So yun po ang solusyon ng mahal na kuryente at hindi reliable na kuryente. Okay, Brad Pitt, ikaw naman. Maraming salamat po, Kong Mark. As usual, ang dami na natin namang na bigay na impormasyon tungkol sa nuclear. And sana kumagal na to and sana makagawa tayo ng isang malaking concert na para sa awareness, we go nuclear. Lanuhin po natin, pag-usapan po natin. Yes po, Kong Mark. Nandito po kami ni KJ and we'll see you sa SM Ora. And KJ, maraming salamat po, Kong Mark, and sa lahat ng mga nagtanong and mga listeners and viewers sa social media. Alright? KJ. Thank you. Thank you very much po again, Congressman Mark. We appreciate the time. Mabuhay po kayo. Talagang kayo lang po, hindi ininero, ekonomista, o sabihin nyo kayo po ang tunay na sinasabi ko na very articulate kayo. Lahat ng sinuntok sa inyo, nasalag nyo at na-countering nyo. Kaya ako ay naniniwala sa mga programa nyo. Eto si Tito J nagsasabing, smile and be safe, Philippine Marines. See you on Monday. Okay. Salamat po. Thank you all. Thank you po. Nasa top-rated music station ng dekada 80, ang WBS.